Bakit ka nandito? Ano pa ba? Binibisita ko lang yung asawa ko. Halika nga dito, mukhang pagod na pagod ka na eh. Umuwi ka na, Diana. Ha? Bakit? May nagawa ba akong mali? No, kailangan kong mag-isa. So go back home. Diana, babalik din ako mamaya. Tatapusin ko lang ang duty ko. Rick naman, bakit ka naman nagkakaganyan? Hindi ka naman ganyan dati ah. Ano bang mahirap intindihin doon, ha? Ang tali-talino mo pero yung salitang umuwi ka na, hindi mo maintindihan? Teka sandali nga, ano bang problema sa atin? Lately, feeling ko kasi sobrang layo na natin sa isa't isa eh. Lagi ka nasa trabaho. Hindi ka man lang umuuwi. Ano ba, may nagawa ba ako? Wala. Eh kung ganun, bakit pinagtatabuyan mo ko? Umuwi ka na, Diana. Magpahinga ka na lang muna. Bakit mo ba iniiwasan yung tanong ko, ha? Gano'n ba kahirap sagutin yon? Please, huwag ngayon, Diana. Ang sakit na ng ulo ko. Umamin ka nga. May kabit ka ba? Ano na naman to, Diana? Dahil ba to doon sa postponed dinner natin? Or dahil na naman to sa mga sinasabi ng kapitbahay natin? Huwag na huwag mong iniiba yung usapan. Simple lang naman yung tanong ko, may kabit ka ba? Alam mo, you're being paranoid. Ano? Bakit? Hindi mo masagot? Meron lang naman o wala eh, hindi mo masagot? Bakit dahil totoo? Dahil totoo may kabit ka talaga? What? Bakit mo naman iniisip yan? Wala akong kabit, okay? Busy lang ako. Pero di ako manloloko. Alam mo naman kung gaano kahalaga sa akin tong trabaho ko. Bakit nga? Ba't mo ako iniiwasan? Ano ba? Ba't may ilang na ilang ka sa akin? Simula nung nagdestino ka sa Laguna, you never came home. Ilang gabi na napag-isa ako sa kama, ilang gabi kitang inantay ni hindi ka nga bumalik eh. Pakiramdam ko nga ako'y nakikihati sa'yo. Feeling ko nga mas mahalaga pa yung trabaho mo kaysa sa akin. Hindi mo na ba ako mahal? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na trabaho ko yun? Hindi ko pwedeng iwan na lang yung mga tao doon knowing na bukas o mamaya pwede silang mamatay. Hindi mo ba ako naiintindihan? Paano kita iintindihin? Never ka namang nagpaliwanag sa akin. Diana, ginagawa ko naman to para sa future natin. Hindi lang ito para sa akin. It's for us. As? Kailan ba ako na-include sa pangarap mo? Sabi mo naka-move on ka na hindi mo na mahal si Elena. Ano to? Yung kilos mo, iba yung pinapakita mo eh. My God naman, Rick. Matagal nang patay si Elena, hindi na babalik yon. Kaya kahit anong pilit mong hanapin siya sa Laguna, hindi na siya babalik. Anong karapatan mong banggitin si Elena dito? Wala kang... Yes, wala akong karapatang ungkatin yung nakaraan mo. Pero tandaan mo, ako yung nandito. Ako yung buhay at ako yung asawa mo. Naranasan niyo na bang magduda sa taong pinagkakatiwalaan mo ng sobra? Yung tipong mahal mo sila pero di mo maiwasang pagdudahan sila. Hello Miss Ligaya at magandang araw sa mga nakakarinig ng storyang ito. Ako si Diana, 35 years old, isang doktor, tubong Maynila na napadpad sa Laguna. Kung nagtataka kayo kung bakit, ay subaybayan na lamang ninyo ang aking storya. Sapagkat sa istoryang ito ay aking ibabahagi ang aking mga nakakakilabot na karanasan at nakakaantig na kwentong pag-ibig. Nakarinig ka na ba ng mga kwentong aswang mula sa matatanda? Actually, ang dami ng mga storya ang naibahagi sa akin ng aking lola. Sa katunayan, ito ang pinakapaborito kong bagay sa tala ng aking buhay. Naniniwala kasi talaga ako na may aswang. Bagamat ang daming nagsasabing di naman daw ito totoo, iba ang pananaw ko dahil isang beses ko na silang nakita. Totoo ang mga aswang. Nandito sila, kasama natin, nabubuhay sa mundong ating ginagalawan at humahalo sa mga tao. Alam mo, Diana, nagguguni-guni ka na naman. Kailangan mo ba talagang bumalik ulit sa Laguna? Ha? Ano, hindi ba delikado?
My goodness, Diana. Trabaho yun. Ang daming tao ang nawawala. Ni wala man lang nag-iintindi sa barangay. Anong ine-expect mo na iiwan ko na lang sila ng ganon? Hindi naman sa ganon. Pwede naman sigurong ibang sundalo na lang yung idestino nila, di ba? Ba't kailangan ikaw pa? Diyos ko, akala ko ba mabilis ang comprehension mo? Alam mo namang walang gustong mag-volunteer. Kaya kung hindi ako, sino? Pero Rick, isipin mo yung sarili mo. Hindi ba ang dami na ang kwento na aswang yung may kagagawan nun? Aswang? Ano ka bata? Gosh, bakit ba hanggang ngayon naniniwala ka pa rin na tunay ang mga sinasabi ng lola mo? Walang aswang, Diana! Wala! Wala! Ano yung pumatay kay kuya? Tao lang din may gawa nun. Bakit ba hanggang ngayon naniniwala ka na aswang ang pumatay kay Kuya Dylan? Kasi aswang naman talaga. Nakita ko mismo yung itim na nilalang na yun. Sinakmal niya si kuya. Hindi aswang ang pumatay sa kuya mo. Imahinasyon mo lang yun, Diana. Kaya pwede ba, huwag ka nang mangialam. Buisit. Yung pumatay kay Elena. Tao yun? Ha? Rick, nawawala yung mga organs niya. Ni hindi man lang Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong idadamay si Elena rito? Ano ba, Rick? Bitawan mo ako, nasasaktan ako eh. Huwag ka nang mangingialam next time kung ayaw mong malintikan sa akin. Lagi kaming ganito. Minsan pa nga, yung mga away namin umaabot sa pisikalan. Paanong hindi? Mabilis siyang napipikon tuwing binabanggit ko si Elena. Sa totoo lang, pag hindi si Elena yung topic ng away namin, aswang naman. Maalin lang sa dalawa. Basta lagi kaming nag-aaway. Kahit nga mga kapitbahay namin, sila ang mga saksi ng walang humpay naming awayan. Hindi tuloy mawaksi sa isipan ko yung mga sinasabi ng iba na baka raw may kabit talaga si Rick. Minsan di ko na nga alam kung anong paniniwalaan ko. Kung si Rick ba o yung ibang tao. Ang dami pa ngang nagsasuggest na sundan ko na lang daw si Rick para malaman ko daw yung katotohanan. Ewan ko rin ba kung bakit ako nagpapadala sa bugso ng damdamin at sinunod ko ang suhestyon nila. Ayan tuloy, muntik pa akong maligaw kakasunod kay Rick. Hello po, magandang hapon po. Saan po kaya dito yung paloob ng baryo? Diyan sa kaliwa. Diretso lang. Sige ho, salamat ho, Manang. Mag-iingat ka, iha. Bakit ho? Kapistahan na sa baryo. Andyan na naman sila. Naghahasik ng lagim. Ho? Anong sinasabi niyo? Basta't mag-ingat ka, iha. Mag-ingat kayong dalawa. Dalawa? Anong ibig niyong sabihin? Lumingon lang ako sandali ngunit agad nang nawala ang matandang babae. Gusto ko pa sanang magtanong kaso naglahusang parang bula. Talaga namang hindi pangkaraniwan ang pangyayaring yun. Pero pinalagpas ko na lamang kasi hindi naman talaga yun yung pakay ko. Ngayon mas kailangan kong hanapin kung saan pumunta si Rick. Medyo nawala kasi siya sa paningin ko kanina. Kaya ayun, iisa-isahin ko ang bawat pwedeng pagparadahan niya. Buong akala ko ay hindi ako mahihirapan. Pero nagkakamali ako. Talaga namang minalas pa nga ako. Sa kalagitnaan ng pagmamaneho ko, naflatan pa ako. Iha, anong mayroon at bakit mukhang problemado ka? Flat po kasi yung gulong ng kotse ko eh. Ay naku, iha, gabi na at mahihirapan ka ng makapunta sa looban ng baryo niyan. Mabuti pa, dito ka na lang muna mamahinga. Wala naman ang asawa ko eh. Salamat ho. Pero okay lang ho ba? Ano ka ba, iha? Kapitana ako ng baryong ito kaya sanay na akong tumutulong sa mga dayuhan. Ay, ako nga pala si Kapitana Sinang. Diana ho. Oh, ano pang hinihintay mo? Halika na. Sige po, salamat. Dinala ako ni Kapitana Sinang sa isang munting kubo. Hindi gaanong magara ang tirahan niya pero
Wala naman akong ibang choice at saka dapat maging magpasalamat pa ako dahil tinulungan ako ni Kapitana kahit di naman niya ako kilala. Pagkapasok ko pa lang sa kubo, may kakaiba agad akong naamoy. Tila nabubulok na hindi ko maintindihan. Sa katunayan, pamilyar sa akin ang amoy na ito. Parang kagaya lang nung amoy na naamoy ko nung nagbakasyon kami sa Bicol nung bata pa ako. Basta, nakakasuka siya. Medyo nakakahilo pero kaya ko namang tiisin. Tsaka ngayong gabi lang naman ako tutuloy dito. At isa pa nga pala, ipinaghanda nila ako ng makakain. Hindi naman ito gaanong espesyal. Itlog lang at kanin. Pasensya na, Iha. Yan lang ang may handa ko. Gipit din kasi kami ngayon. Okay lang ho, salamat sa pagkain. Tsaka nga pala, ito yung anak ko, si Andeng. 10 taong gulang na iyang batang yan. Ah, ganun po ba? Sa totoo lang, ilang taon na simula nung nagkaroon kami ulit ng bisita. Siguro mga 8 taon na lumipas simula nung may mga bumisita sa amin. Bakit po? Ay, di ko nga alam. Basta ang pagkakatanda ko, magkasintahan yung pumarine. Ayaw nga pala, pwede kitang tulungan na ipagawa ang sasakyan mo. Pero abuti ng 3 araw Kaya, kung gusto mo, dumito ka na. Totally pista naman. Gustuhin ko man ho. May iba ho kasi akong pakay dito Daanan ko na lang ho kayo. Mas maigi naman kung dito kang mamahinga. Dito sa kubo namin, pansamantala mahirap namang makahanap ng matutulugan sa baryo. Masikip na. Naku, wag na ho. Hindi na ho kailangan. May spare wheels naman ho ako dun sa... Aba, parang gusto mo yatang mawalan, Iha. Ano po? Ang daming tanong ang gusto kong masagot. Kanina pa ako may masamang nararamdaman. Simula noong nagtanong ako sa matanda, papasok sa baryo. Medyo weird din, gawa ng tila may pilit na tinatago si Kapitana Sinang. At bakit niya ba ako pinipilit dito sa bahay nila? Una sa lahat, kailangan ko nang mahanap si Rick sa lalong madaling panahon. Pangalawa, may hindi ako magandang nararamdaman sa lugar na ito, kaya aalis ako bukas na bukas din. Ngunit pansamantala, tiis-tiis muna dito sa kubo ni Kapitana Sinang. At oo nga pala, 11:00 na ng gabi at hanggang sa mga oras na yon ay naghahanap pa rin ako ng signal sa cellphone kong keypad. Kailangan ko din kasing mag-iwan ng bilin sa ospital na magsisick-leave ako. Sinubukan kong maghanap sa bintana pero wala talagang pag-asang magkaroon ng signal doon. Kung kaya't saglit akong lumabas, total tulog na naman silang lahat. Nung una okay lang naman. Sariwa ang simoy ng hangin at medyo malamig na. Expected na sapagkat isa yung liblib na baryo. Pero habang patagal ako ng patagal sa labas ng kubo, lalong tumataas ang mga balahibo ko. Tapos boom, nakarinig ako ng malakas na tunog na mga natatamang bakal. Sino yan? May tao ba dyan? Hello? Kapitana Sinang? Andeng? Ay, Diyos ko po! Ano ka ba? Ikaw lang naman pala, Andeng. Ginulap mo naman ako ng sobra. Umalis ka na dito! Andeng, hindi pwede. Walang matutuluyan si ate. Umalis ka na! Hindi talaga pwede. Pero aalis din ako bukas ng umaga. Hoy, Andeng! Aba, napakabastos mong bata ka. Humingi ka nga ng tawad sa bisita natin. Pasensya na, Diana, ha? Hindi lang talaga sanayan si Andeng sa ibang tao. Ako na yung humihingi ng tawad para riyan sa anak ko. Hindi ho, okay lang naman po sa akin. Tsaka baka nakakaabala na rin ho ako sa inyo Andeng, humingi ka ng tawad. Ay, naku, wag na. Wag na. Hindi na ho kailangan. Ayoko sa'yo! Salbahay ka! Aba, at tinalikuran mo pa talaga akong bata ka? Kapitana, siguro hayaan nyo na lang ho yung bata. Baka hindi lang ho talaga siya sanay. Alis din naman ho ako bukas
Diyos mio, iha. Huwag ka nang umalis. Ay naku, kailangan kong talagang umalis. Babalik na lang ako rito, Kapitana. Sige, iha, matulog ka na. Ang huli kong natatandaan, nakatulog ako ng mahimbing. Tapos hindi ko rin alam kung paano ako napadpad sa isang gubat na tila gumagalaw ang mga paa ko ng kanya. Oo, tumatakbo ko sa isang malawak na kagubatan kung saan ang malamig na hangin at mga puno ay tila kumakaway sa akin. Habang ako'y naglalakad, may babae akong nakita. Hindi sa babae. Kung tutuusin ang mga ngiti niya ay pangkaraniwan, meron siyang pangil na sadyang nagdala sa akin ng takot. Lumapit sa akin ang babae. Kanyang sinasabi na siya raw ay aswang at ako ang kanyang biktima. Natakot ako ng sobrang ngunit hindi ko maigalaw ang aking katawan. Tila ako naging isang estatwa. Habang papalapit ng papalapit ang nasabing aswang, naramdaman ko ang kanyang kuko sa aking likod. Ito ay bumaon at dito na ako napabalikwas ng bangon. Hingal na hingal at tila ba totoo ang mga bawat pangyayari. Pansamantala akong lumabas ng kwarto at doon ay nginitian lamang ako ni Kapitana Sinang. Noon, siya ay masusing nagtatahi ng isang kapiraso ng damit. Hindi yun pambabae. Sa katunayan, yun ay kasuotang panglalaki. Oh, gising ka na pala. Magandang umaga ho, Kapitana. Maghuhugas lang ho ako ng katawan. Alis na rin ho ako agad. Bakit ba lagi kang nagmamadali? Wala namang magtataboy sa'yo rito. Bakit hindi ka mag-almusal muna? Kaya naman ho, nakitulog na ako sa inyo kahit wag na. Nako, iha, mahirap nang magutom. Lamnan mo muna yung tiyan mo. Sige na nga ho. Dahil sa pagpipilit ni Kapitana, napakain tuloy ako ng almusal. Simpleng arroz caldo lang naman ang hinanda niya. Ngunit ang kaibahan nga lang nito, wala itong masyadong sahog at tila hindi man lang nilagyan ng asin. Naaalala ko tuloy ang itlog na kinain ko kahapon. Ganito din yung luto. Walang lasa at linamnam. Dahil hindi naman ako maarte, hinayaan ko na lang. Ngunit habang tinititigan ko ang arroz caldong aking kinakain, tila may maliit na uod ang lumabas dito. Ipinikit ko ang aking mga mata sapagkat maaaring namalikmata lamang ako o marahil. Oo, dahil nawala agad ang mga yon. Sinubukan kong ubusin ang arroz caldo. Ngunit habang sumusubo ako ng sabaw nito, agad akong napaluwa dahil sa mga uod na nararamdaman ko sa aking bibig. Nanlaki ang aking mga mata at tila hindi na rin kinaya ng aking sikmura ang aking kinain. Kung kaya't sumuka ako. Anong nilagay niyo sa pagkain ko? Bakit may uod? Ano yan? Anong ibig mong sabihin, iha? Okay lang naman yung arroz caldo na niluto ko Sa tingin ko wala namang uod dyan. Hindi ako bulag. Nakita ko May uod yung arroz caldo nyo. Bakit hindi mo tingnan ulit kung may uod talaga? Teka, bakit nawala? Nandito lang yung kanina Sabi ko naman sa'yo wala namang uod sa pagkain. Baka nga namamalikmata ka lang. Siguro hindi ka nakatulog. Totoong hindi ako nakatulog ng maayos. Medyo masakit din kasi ang ulo at likod ko. Tapos yung panaginip ko na tila may ibang pinapahiwatig. Pero hindi ako bulag at sinungaling upang magpanggap na may uod ang pagkain ko. Isa pa, hindi lang kakaiba ang meron dito. Kagabi parang nagiging mas malala pa ang masangsang na amoy mula sa kabilang kwarto. Nakakasuka at nakakahilo. Sinubukan ko namang ipagsawalang bahala lahat ng aking mga agam-agam. Kung kaya't ng umagang ring yun,
Inayos ko na ang aking kotse. Nagpaalam na rin ako kay Kapitana at dumiretso na ng baryo kung saan marami akong mga kubong nakita. Agad akong bumaba ng kotse upang mag-ikot-ikot at nagbabaka sakaling makita ko ang kotse ni Rick na nakaparada. Mabuti na lamang ay mabilis kong nahanap ang kanyang kotse sapagkat wala namang ibang sasakyan sa baryong ito. Napalunok pa ako ng bahagya, takot at kinakabahan sa aking maaaring makita. Kumatok ako ng 2 beses nung una. Akala ko walang tao sapagkat walang nasagot. Ngunit sa pangatlong katok, pinagbuksan ako ng isang babae. Maganda siya. Morena ang kutis at malaki na rin ang tiyan. Mukhang malapit ng manganak. Ngunit ang mas kinagulat ko ay ang hindi pangkaraniwang pagkakahawig nito kay Elena. Hindi ako makapaniwala sapagkat kakaibang estruktura ng mukha ni Elena. Kung sa madaling salita, walang kagaya. Matagal ko nang kilala si Elena at Rick. Sa totoo lang, si Elena naman talaga ang mahal ni Rick. Kaso si Kuya Dylan pa rin talaga ang mahal nitong si Elena. Lalo tuloy akong na-insecure lalo na't para akong tumitingin sa kakambal ni Elena. Hello, magandang umaga. Andyan kaya si Rick? Tuloy ho kayo. Tatawagin ko lang ho si Rick. Mahal, bakit? May bisita pa tayo? Ma'am, bakit ho kayo umiiyak? Rick? Diana, ayaan mo akong magpaliwanag. Magkakilala kayo? Oh. Actually, magkakilala kami. Yan ba? Yung lalaking tinatawag mong mahal? Hindi mo siguro alam, no? Oo, nakalimutan ko nga pala. Congrats! Happy pregnancy! Rick, anong ibig niyang sabihin? Sagutin mo ako, Rick! Sumagot ka! Oo nga, Rick. Ano? Bakit hindi mo sagutin kung anong kababuyan yung mga ginawa mo? Diana naman, bakit ngayon ka pa nag-iiskandalo? Ay, ako pa yung nag-iiskandalo? Alam mo yung galit na nararamdaman ko. Wala pa yan sa sakit na binigay mo sa akin. Tandaan mo, binabalik ko lahat ng ginawa mo sa akin. Ano ba talagang nangyayari, Rick? Sumagot ka naman! Wala ka pala talagang alam. So gaano ka kagago para gawin to, Rick? Sa bagay na bang ang i-expect ko sa'yo? Ganyan ka, di ba? Wala ka talagang balak aminin? O sige, Rick. Ako mismo ka alam. Miss, anong relasyon mo sa kasintahan ko? Relasyon? Matatawag mo pa bang relasyon yan? 8 taon na kaming mag-asawa tapos ikaw lang pala yung inuuwian niya? Di good for you. Hindi ka naman niya mamahalin kung hindi ka kamukha ni Elena eh. Ano ba, Diana? Pwede ba manahimik ka na? Ito pala yung tinatago mo, Rick. Bakit ganun? Bakit mo ako pinagbukang tanga? Umasa ako na ako lang yung babaeng mamahalin mo tapos ganito? May asawa ka na pala? Umuwi ka na, Diana. Kung hindi ka uuwi, ako mismo ang maghahatid sa'yo pabalik. Pinilit kong maging matatag pero kahit anong gawin ko, may lamat pa rin. Ang sakit. Oo, sobrang sakit. Alam ko na, may hinala, may kutob. Pero mas pinili kong maging tanga dahil mas masakit tanggapin ang katotohanan. Yung pakiramdam na parang pinipiga yung puso mo. Parang may kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak. Ayokong maniwala, pero ang mga mata ko, nakita na mismo ang katotohanan. Naging tanga ako at wala na akong balak magpatuloy. Ngayon ko lang nakita si Rick na ngumiti ng ganyan. Yung ngiti na hindi ko nakita simula nung mawala si Elena. Parang bumalik yung buhay niya. Yung buhay na hinahanap-hanap ko. Kung hindi sana nangyari ang gabing yun, baka hindi kami nagpakasal. Baka hindi ako nalaglagan. Siguro kung hindi yun nangyari, baka ako ang kasama niya. Ako ang naghehele sa anak namin. Pero kahit anong gawin ko, kahit magpanggap akong si Elena, hinding-hindi ko mapupunan
ang pagmamahal para sa kanya. Si Elena lang. Kahit balik-baliktaran ko pa yung mundo, si Elena pa rin yung nasa puso niya. Nakakainggit si Isabela. Oo, dahil siya ang kasama niya ngayon. Pero ang tanga-tanga niya rin. Hindi niya alam. Inosente siya sa lahat. Ginagamit lang kaming dalawa. Kami ay mga pampalipas lang ng sakit ni Rick. Gusto kong magalit kay Isabela dahil nakuha niya ang asawa ko. Pero ang bait-bait niya. Minahal niya rin si Rick at higit sa lahat, dala-dala niya ang anak ng taong mahal ko. At saka kahit anumang pilit ko, hindi ako ang pipiliin niya. Nasa puso niya, isang pangalan lang ang nakatatak. Si Elena. Bakit ka ba pumunta rito, Diana? Para gumawa ng gulo? Ano ba? Pwede ba bitawan mo nga ako? Nakakadiri ka! Alam kong mali ako pero sana naman. Huwag na huwag kang gagawa ng kahit anong excuse sa kababuyan mo. Yung ginawa mo, pinili mo yan. Ginusto mo yan. Natukso ka, di ba? Kaya huwag na huwag kang gagawa ng kahit anong excuse para maligtas mo yung sarili mo. Alam ko, gago ako, nagkamali ako. Kaya nga ako humihingi ng tawad eh. Tawad? Bakit? Kung hindi nga kita nahuli, baka hanggang ngayon tinatarantado mo pa ako. Di ba yung plano mo, ha? No, gusto ko sanang sabihin sa'yo. Pero hindi ako makahanap ng tamang oras. Klaseng palusot yan, walang tamang oras. Bakit kung may bala ka talagang sabihin, ang sabihin mo na duwag ka? Kaya kung hindi ko pa matutuklasan, hindi mo aaminin. Oo na, duwag na ako. Natakot ako kasi ayaw kitang saktan. Ayaw kong nakikita kang umiiyak. Kung ayaw mo ka nakikita ang umiiyak, bakit mo ko niloko? Hindi yun ang punto ko, Diana. My point is, Sige nga, Rick. Paliwanag mo. Paliwanag mo sa akin kung ano yung hindi ko naiintindihan. O bakit ka natahimik, ha? Ano na, konsensya ka na? Diana, kinakausap kita. Hindi para dyan. Wow! 8 years, minahal kita ng 8 taon, pero kahit minsan minahal mo ba ako? Diana, ano pa ba? Siyempre minahal din kita. Sinubukan ko at minahal kita ng tunay. Kung mahal mo ko, bakit mo ko nagawang lokohin? Diana, Huwag mo kong tawagin sa pangalan ko, nakakasuka ka. please, umuwi ka na muna, Diana. Bakit ako uuwi? Pagkatapos mo kong gaguhin, ano yun? Ako lang yung uuwing sawi, tapos ano? Ikaw kasama mo kabit mo. Ako nagdurusa ako sa Maynila, ganon? Huwag ngayon, Diana. Masela ng pagbubuntis ni Isabel. Umuwi ka na muna. Sige, alis ako. Pero etong tatandaan mo. I will make you hate yourself even more. Ayaw ko na sanang magtagal dito. Kaso, naalala ko, hindi pa pala fully ayos yung kotse ko. Isa pa, kulang na rin ito sa gas. Kaya mas minabuti ko na lang na maglakad papunta sa bahay ni Kapitana. Mas pipiliin ko pa roon kaysa makasama ang mga baboy na ito. Doon na din ako kumain ng tanghalian at hapunan kung saan wala akong imik buong araw. Hindi naman ako tinatanong ng Kapitana sa kung anong nangyari. Basta't hinayaan niya lang ako sa kung anong trip kong gawin. Sa totoo lang, panandalian lang akong bumalik doon. Nakitulog lamang ako at pagsapit ng umaga, umalis na din ako at bumalik sa kubo ni Rick. Kailangan ko na matutulugan dito muna ako. Diana, ano na namang pinaplano mo? Hindi ba't sinabi kong umuwi ka na? Bakit ako susunod sa'yo? Hindi porket sinabi mo umuwi ako, uuwi ako. Please lang, araw-araw na tayong nag-aaway, Diana. Hindi pa pwedeng time out muna? At saka, respeto naman kay Isabel. Respeto? Ngayon respeto yung gusto mo. Bakit? Sino ba sa aming dalawa yung kabit, ha? Tama na. Rick, tama na. Hayaan mo na lang siya sa gusto niyang gawin. Kung gusto niyang matulog rito, hayaan mo na. Nang
marinig ko ang boses ni Isabela, nanalo ako pero pakiramdam ko ay talo ako. Wala akong satisfaksyon na nakuha. Lalo lang akong nalungkot. Lalo lang niyang pinaramdam sa akin kung gaano ako kamiserable. Samantalang pagsapit ng gabi, nang hilamos lang ako at diretso na akong natulog. Karaniwan mga alas 11 o alauna na akong nakakatulog. Pero mas maaga ako ngayon. Siguro dahil na rin sa ginawa kong itutulog na lang na sakit. Ngunit saktong alas 12, nakarinig ako ng malakas na kalampag mula sa bubong. Nag-aalangan pa akong humakbang palabas ng kwarto. Ngunit sa huli, naglakas loob ako na lumabas. Doon, bumungad sa akin si Rick. May hawak na patalim na itak. Sumisigaw siya ng pagkalakas-lakas habang walang humpay na tinutusok ang bubong. Sa kanyang likuran, nagtatago naman si Isabela. Tila natatakot. Bumaba kang akyat bahay ka! Natatakot ako, Rick. Pumasok ka na sa kwarto pabalik. Ako nang bahala rito. Diana, pumasok kayo ni Isabel. Paano ka? Hindi kita pwedeng iwan rito. Hindi ako aalis, mahal ko. Pwede ba, Isabela? Kung gusto mong mamatay, mag-isa ka. Hindi mo ba alam kung anong nasa taas, ha? Aswang yun! Huwag kang tanga! Aswang? Ano ba, Diana? Hanggang dito ba naman kung ano-ano na namang pinapakalat mo tungkol sa aswang? Walang aswang. Sundalo ka, Rick. Huwag mo nang itanggi. Ha? Hindi akyat bahay yan kasi kung magnanakaw yan, kanina pa yan kumaripas ng takbo. Wisit, tama na ang satsat. Ipasok mo na si Isabel sa kwarto. Suko na ako. Ayoko na makipagtalo pa sa kanya. At lalong ayoko nang umiyak pa ulit. Parang pinipilit ko na lang ang sarili ko na magkasya sa sitwasyong yun. At ubos na ang pasensya ko. Hindi ko na rin talaga siya matiis. Napakataas ng tingin ni Rick sa kanyang sarili. Parang siya lang yung tama. Alam naman niyang may punto ako pero ayaw niya pa ring aminin. Dumagdag pa tong si Isabela na isa pang pugad ng kamangmangan. Ngayon nandito kami ngayon sa kwarto. Buti na lang tumigil na yung kalabog sa bubong. Mukhang umalis na yung aswang. Napatingin na lamang ako sa maliit na lamesa sa kwarto ni na Isabela. Doon may isang bote ng langis na kumukulo. Maraming kwento sa akin si Lola. Na gumagawa raw sila ng espesyal na langis na may kakayahang makilala ng aswang. Kapag kumulo na tila tubig sa takuri ang langis, isa lang ang ibig sabihin nito. Mayroong papalapit na aswang. Hindi ako sigurado sa iba pang impormasyon ukol dito, pero alam kong tunay ito. Saan mo nakuha yan? Saan mo nga nakuha yan? Sumagot ka, Isabela. Ano ba? Bakit ka ba nagkakaganyan? Bitawan mo nga ako, nasasaktan na ako! Saan mo nga nakuha yan, anak ng... Iimik ka ba kung magpapaimik sa'yo? Ibinigay lang sa akin yan ni Kamaldang. Pantaboy raw ng malas. Bakit ba interesadong... Sandali. Narinig mo din ba yan? Tao pa ba yun? Diyan ka lang. Kuha ko ng bawang at asin. Kung gusto mo pang mabuhay, saraduhan mo yung bintana. Bago ako tuluyang umalis, nakita kong sinara na nga ni Isabela ang bintana. Paglabas ko naman ng kwarto, wala na si Rick sa sala. Mukhang sinundan niya ang aswang. Ano kaya ang iniisip ng lalaking yun? Sa tingin ba niya, kaya niyang patayin ang aswang na yun gamit ang patalim? Napabuntong hininga na lamang ako at tumiretso sa kusina para kumuha ng bawang at asin. Agad kong isinuot ang kwintas na bawang at nag-abot din ako kay Isabela ng asin at bawang bago ako lumabas. Ayaw niyang maiwan mag-isa, pero ayaw din niyang sumama dahil natatakot siya. Kaya bahala siya. Wala na akong oras para sa ganitong mga bagay. Nagmamadali akong libutin ang buong kubo. Kinatok ko ang mga pintuan ng mga kapitbahay at nabulabog ko sila. Mabuti na lang agad silang nagsilabasan
May ilan na nagising at naglabas ng mga lampara. Lahat sila'y naguguluhan sa ingay na ginawa ko. Pero wala na akong pakialam. Kung ito lang yung paraan para mailigtas si Rick, gagawin ko. Lumingon ako sa paligid at doon ko nakita si Rick. Hingal na tumatakbo pabalik sa kubo. Rick, okay ka lang? Diana, hindi tao yun. Hindi tao yun. Nakita mo din? Sabi ko sa'yo hindi nga ako gumagawa ng kwento. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi ako gumagawa ng kwento. Pero ipapadala mo pa ako sa psychiatrist pag bibintangan mo akong baliw? Pero parang hindi naman yun aswang. Baka halimaw lang yun. Hindi naman totoo ang aswang eh. Oo, naniniwala na akong hindi tao yun pero... Ano hanggang kailan ka magpapakatanga? Nakita mo na, tinatanggi mo pa? Babaan mo naman yung pride mo. Bakit hindi mo maamin na totoo sila? Mas mabuting huwag muna natin itong pag-usapan sa ngayon. Ang dami kong iniisip, nalilito na rin ako. Matapos ang gabing puno ng kababalaghan, nakapag-isip na ako ng malalim. Hindi ko na ipagpipilitan pang ipaliwanag kay Rick na may aswang. Kung ayaw niyang maniwala, hindi ko sa pipilitin. At bukas na bukas din, pagsapit ng umaga, kukumbinsihin ko siyang umalis kasama ko. Kung ayaw niya, iiwan ko siyang mag-isa. Sa sandaling pinag-iisipan ko ang mga bagay na yon, nakarinig ako ng pagaspas ng pakpak. Hindi ko na tinawag pa si Rick sapagkat ayaw kong humingi sa kanya ng tulong. Mukhang hindi talaga kami tatantanan ng aswang. Lumabas ako at nangibabaw ang bulok na amoy ng karne. Kasama ang mga tuyong dahon na nagsikalat sa lupa. Napalingon ako ng sandali at saka nagmasid pa. Kinakabahan na ako sapagkat nagbabago na rin ang temperatura ng hangin. Tila mas lalong lumalamig. Muntik pa akong mapasigaw sa takot nang may kumalabit sa akin. Napalingon ako ng bahagya at aking nakita ang presensya ni Rick na ngayoy taas kilay na nakaharap sa akin. Oh, bakit di ka pa matulog? Hindi ako makatulog. Taga ba't ba ako hindi makatulog? Di ba dapat ikaw? Diana, kinakausap kita ng maayos. Sagutin mo din naman ako ng maayos. Ayaw ko na ng gulo, okay? Alam mo, nawa pa nga ako sa'yo Kukumbinsihin pa nga sana kitang umalis na tayo sa lugar na to. Pero wag na pala. Parang kumakausap sa pader, mahirap kang kausap. Alis ka na? Ano ba Rick, wag naman na tayo maglokohan, no? Pagod na akong tiisin na panoorin kayo. Ako nga yung legal pero wala akong magawa. So ano gusto mo? Manatili ako dito? I'm sorry, Diana. Hindi ko naman sinasadya na iparamdam sa'yo yun eh. Oo nga pala, no? Of course, hindi mo nga pala sinasadya. At may mababago ba yung sorry mo? Nadawit ako sa gulo mo. Nadamay ako sa gulo sa baryong to nang dahil sa'yo at humihingi ka ngayon ng tawad. Sana nung una sinabi mo na di sana naanal ko yung kasal. O di sana hindi ako nasasaktan ng ganito. Ginawa mo kong tanga. Sakit ng ginawa mo Ayokong umiyak pero tuwing naaalala ko yung ginawa mo, naiiyak ako. Matulog ka na. Kung yan ang gusto mo, I'll sign the paper. Pagbalik ko sa Maynila. Aantayin ko lang mga anak si Isabel. Napatawa ako sa mga salitang nagmula sa bibig ni Rick. Siguro kahit anong tanggi ko sa sarili ko na hindi masakit, nakikipaglokohan lang ako. Pero tama na. Pagod na akong pahirapan yung sarili ko. Kung saan masaya si Rick, doon ako. Kung kay Isabela siya magiging masaya, handa akong magpaubaya. Basta makaalis na ako sa gulong to at makikipaghiwalay na ako kay Rick. Nang sa gayon maging malaya na siya. Hindi niya na kailangan pang magtago pa sa mga mata ng mga tao at nang makaalis na rin siya sa letseng lugar na ito. Gaya nga ng ipinangako ko sa aking sarili, pagsapit ng umaga,
Naghanda na ako sa aking pag-alis. Sa tingin ko nakaayos na rin yung aking kotse sapagkat nilagyan na ito ng gas ni Rick kahapon. Handa na akong umalis sa lugar na ito. Handa na rin akong magbagong buhay nang wala si Rick. Habang iniisip ko ang mga planong ito, bigla namang may kumatok sa pintuan ng aking kwarto. Bumukas naman ito at doon nakita ko si Rick. Ba't hindi mo samaan yung mag-ina mo? Aalis ka na talaga. Eh, ano pa bang inaantay ko rito? Wala naman, di ba? Patawad, Diana. Alam ko namang kasalanan ko lahat ng to. Kung di ako... Alam ko naman eh. Ako din naman yung nagdala sa sarili ko sa ganitong punto. Okay, siguro nga desperada ako. Hindi ko na inisip yung sarili ko. Diana, mahal kita at alam kong madami akong pagkukulang sa'yo pero... Pero mas mahal mo si Isabela. Rick, yung nararamdaman mo sa akin. Hindi pag-ibig yun. Hindi mo ako mahal. Kinumbinsi mo lang yung sarili mong mahal mo ko. Kahit ang totoo, hindi. Kasi ang pag-ibig, hindi yan napipilit. Kung mahal mo ko, hindi ka maghahanap ng iba. At hindi mo ko gagawing pampalit sa iba. Sorry, Diana. Alam kong mali ako. May mababalik pa ba yung sorry mo? Sinaktan mo na ako, di ba? Nangyari na. Kaya kahit anong gawin mo, sirang-sira na yung tiwala ko. Hindi ko alam, Rick. Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. Hindi naman kita pinipilit. Sugurin nyo yan! Sirahin nyo ang pintuan! Anong kaguluhan yan? Sir Rick, ilabas mo si Diana! Ilabas mo yung aswang na yan! Aswang? Bakit anong ginawa sa inyo ni Diana? Ang babae yan, aswang yan, at nararapat na patayin yan! Aswang? Kapitana Sinang, paramigat naman yata ng paratang nyo. Sino ba nagsabing aswang ako? Nakita ka mismo na anak ko nahahati raw ang katawan mo! Sinungaling. Sa tagal kong kilala si Diana, hindi maaaring siya ang aswang. Kung ayaw mong maniwala, bakit hindi natin kumpirmahin? Nadaplisan sa may bandang likod ang aswang. Tingnan natin kung may sugat yung babaeng yan. At bakit naman ako magkakasugat dyan? E di kung ayaw mong maniwala, itiwag. Hahayaan kitang mapahiya. Walang paalam niya akong hinigit. Puno ito ng pwersa na talaga namang sumakit ang likod ko. Ni hindi nga man lang siya nagpaalam. At basta na lamang ginulanit ang suot kong damit. Sabi ko na nga ba may kakaiba sa kapitanang ito. Simula pa lang nung una, pinipilit niya akong manatili sa kubo niya. Tapos ngayon babalik siya at pagbibintangan ako ng ganitong paratang. Basta ang alam ko, hindi ako ang aswang. Baka siya yung aswang. Habang inis kong tinitignan ang kapitana, humalakhak naman ito ng malakas. Ngayon, nagdudugtong-dugtong na ang mga kinikilos niya. Kaya pala ang sakit ng likod ko noon. Simula una pa lang, pinaplano na niyang ibintang sa akin ang pagiging aswang. Ay tama nga ang hinala ko. Siya nga ang aswang. Aswang? Hindi pwedeng maging aswang si Diana. Matagal ko na siyang kasama. Anong kalokohan to, kapitana? Magsialis na kayo sa pamamahay ko. Pasensya na, sir. Pero kung hindi mo ibibigay ang aswang na yan, magkakasamaan tayo rito. Magkasamaan akong magkasamaan. Hindi ko ibibigay sa inyo si Diana. Diana, ako nang bahala rito. Tumakbo na kayo ni Isabel. Subukan niyo makalayo rito. Bilisan niyo. Ako nang bahala sa mga ito. Mag-iingat ka, Rick. Iiwan na lang natin dito si Rick. Hindi niya kakayanin. Ano ba? Ang dami mong satsat. Wala na tayong oras. Kung gusto mong makalis ng buhay, aalis tayo dito. Wala si Rick sa ayaw at sa gusto mo. Gaya ng sabi ni Rick, tumakbo kami papalayo. Ginamit namin yung pintuan sa likod. Muntik pa nga kaming masundan ng mga tao sa baryo. Mabuti na lamang ay agad kaming nakapagtago sa matataas na damuhan.
Hindi kami tinatantanan ng mga taga-baryo. Kaya medyo natagalan kami doon. Sabi ko na nga ba, tama ang hinala ko. May sikretong tinatago yung kapitanang yan. Hindi imposibleng isa siya sa mga trabahador ng aswang o sa mismo ang aswang. Basta na mga oras na yon, ang gusto ko lang ay makatakas ng buhay mula doon. Noong una pa lang marami na siyang ginagawa sa aking hindi pangkaraniwan. Ngunit ang katakataka, ni hindi ko siya magawang mahuli. Tila pinaglalaroan niya yung aking isip. Hindi ko rin alam. Basta ang kapitana ay isang mapanganib na kalaban. Hindi ko siya maaaring ipagsawalang bahala. Kung may tao akong kailangang maging alerto, kay Kapitana Sinang yun. Ba't mo ako tinitingnan ng ganyan? May dumi ba sa mukha ko? Teka, wag mo sabihin akala mo aswang din ako. Alam ko na. Ha? Linawin mo nga. Ay, huwag kang... Tigilan mo nga yung pagpuputol-putol ng salita. Hindi kita naiintindihan. Akala ko mapipirmi na ako. Hindi ko man lang pala alam na nakakasira na ako ng ibang pamilya. Hindi kita sinisisi. Pero, hindi ko rin sinasabi na wala kang masamang ginawa. Ayan, gagawin ko. Nandiyan na yan eh. May babalik mo pa ba yan? Hindi na, di ba? Nakakainis ka. Bakit hindi mo man lang ako sinampal? Bakit puro si Rick lang ang pinagbubuntunan mo ng galit? Sino ba nagsabing hindi kita gustong sampalin? At lalong sino nagsabing hindi ako galit sa'yo? Sa totoo lang kung hindi ka buntis na sampal na kita ngayon. Baliw. Tara na, wala na sila. Kailangan na nating makahanap ng masisilungan bago lumalim ang gabi. Nagbalik kami sa aming pinanggalingan at inalalayan ko pa si Isabela sapagkat tila naliyad siya kanina habang tumatakbo. Bukod pa dito, lalo pang lumalalim ang gabi. Kaya't labis akong nagpasalamat nang makarating kami sa bukana ng baryo. Doon ay natagpuan namin ang isang maliit na kubo na siyang tinukoy na direksyon ni Isabela. Wari ko, ito ang tirahan ng albularyong tumulong sa kanya nung panahong siya'y nagkaroon ng mga komplikasyon sa kanyang pagbubuntis. Sinalubong kami ng isang matanda na ang tawag ay Kamaldang. Bagamat hindi kaaya-aya ang kanyang ekspresyon, pinatuloy pa rin niya kami sa loob. Si Kamaldang ang matandang babaeng pinagtanungan ko nung nakaraan. Siya yung matanda na biglang naglaho na parang bula. Naisip ko na baka sakali, sa mga oras na yon, makahanap ako ng kasagutan sa mga tanong na nais kong masagot. Maupo kayo. Salamat ho. Ano ang sitwasyon niyo, mga iha? Napilayan ho si Isabela at mukhang malapit na siyang manganak eh. Sa tingin ko ho malapit nang pumutok yung panubigan niya. Inahabol rin ho kami ng mga taga-baryo. Kung gayon, kailangan na nating magmadali. Hindi na aabot kung tatawag pa tayo ng kumadrona, kaya mas maigi na tayo na lang ang gumawa. Doktor ho ako at kahit hindi ho ako dalubhasa sa ganyang aspeto, may alam naman ho ako. Kung doktor ka, bakit di mo man lang ingatan ang iyong katawan? Hindi mo ba alam na buntis ka, iha? Ha? Buntis ka? Hindi ko rin alam dahil sabi ng doktor, imposible raw na magkaanak ako ulit eh. Kung gayon, tunay itong milagro. Pumili ka ng baraha sa mga ito. Hindi ko siguro imbis na manghula tayo, intindihin muna natin yung sitwasyon namin, ano? Kung gusto mong matulungan kita, makinig ka na lang sa akin. Anong ibig sabihin nito? Sakto sa biyaya mo, pagkamayabong. Hindi ko rin mawari kung ano ang kahalagahan ng tarot reading na yun. Sa pakiramdam ko, parang hindi naman yun makakatulong sa akin at mukhang ginagawa lang itong katuwaan ng matanda. Bale, 4 ang barahang nabunot ko. Yung una ay Empress. Ang pangalawa,
ay hermitanyo na nagpapakita ng kasalukuyan kong sitwasyon. Pagdadalawang isip, kalungkutan at isolasyon. Ang pangatlo ay lalong gumitla sa akin. Kamatayan. Samantalang ang ikaapat naman ay ang larawan ng isang nakabitay na lalaki. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa mga nahuling baraha. Tila may iba itong ipinapahiwatig. Sa kabila nito, hindi naman naniniwala si Isabela. Kahit ako rin naman, hindi ako masyadong sang-ayon dito at saka wala naman sigurong masamang mangyayari, diba? Lalo tuloy akong kinabahan sa mga sinabi ni Kamaldang. Mas lalo niya lang nilito ang gulo-gulong utak ko. Sa kabilugan ng buwan ngayong gabi, kamatayan ay nalalapit. Isang lalaking tunay na nagmamahal sa iyo ang maaaring magsakripisyo ng buhay. Ngunit kung mapapatay mo ang aswang bago sumikat ang araw, maaaring mabago ang kapalaran. Huwag mong sabihing naniniwala ka dyan, Diana. Hindi ko alam, okay? Hindi ko na nga alam kung ano pakikinggan ko eh. Ikaw ang bahala, iha. Nasa kamay mo ang kaligtasan ng lalaking iyon. Kung gusto mo siyang mabuhay, mukhang andyan na sila. Ang hapde, Diana. Parang lalabas na ang bata. Kamaldang, asan ho yung palanggana nyo? Nasa may kusina sa ikalawang aparador. Ako ang bahala rito. Ipasok mo sa kwarto si Isabela. Huwag kayong gagawa ng kahit anong ingay. Sinunod ko ang mga utos ni Kamaldang. Mukhang naniniwala rin naman ang mga kabaryo sa kanyang kwento. Ngunit nang isasara na sana ni Kamaldang ang pintuan, biglang napasigaw si Isabela sa sakit. Narinig ito ng mga kabaryo. Kaya walang nagawa si Kamaldang kundi ang magpadumog sa kanyang kubo. Sa pamamagitan ng maliit na butas, pinanood ko kung paano nila pinagtulungan si Kamaldang na tila sabik na sabik silang patayin ito. Agad akong umaksyon at itinulak ang aparador upang itaklob sa pintuan. Nagsilbi itong sangga sa patuloy na pagbukas ng mga kabaryo sa pintuan. Sobrang lakas ng kalampag dahil pilit nilang binubuksan ang pinto. Ako naman, minadali kong pinunasan ng tuwalya ang katawan ni Isabela. Bahagya kong ipinakagat sa kanya ang tuwalya bago ko siya pinaire ng madiin. Sa una, hirap na hirap siya. Ngunit hindi ako tumigil hanggang sa maisilang niya ang batang babae. Dinig na dinig din ang pag-iyak ng sanggol na ikinangiti naman ni Isabela. Inabot ko sa kanya ang bata at saka ko binuksan ang bintana upang makatakas na kami. Konti na lang magigiba yung pintuan. Kailangan na nating umalis ngayon na. Mamaya mo natitigan yung anak mo. Mas kailangan nating tumakas. Kita ko naman kung gano'n sila ka-agresibo eh. Salamat, Diana. At sana, mapatawad mo ko. Ayoko sana itong sabihin, ngunit hindi kita naayawan. Napakabusilak ng puso mo at sadyang kaya mong magpaubaya para sa mahal mo. Hindi ano ba? Ba't ka ganyan magsalita? Hindi kita iiwan dito, ililigtas din kita. Sa totoo lang, mahal na mahal ka ni Rick. Ikaw yung mahal niya. Di mo man nararamdaman, pero ikaw ang mahal ng taong yon. Siguro, naaawa lang siya sa akin dahil lasing siya sa mga oras na yon. At ang akala niya, ako ikaw. No, Isabela. Huminga ka ng malalim, ha? Huminga ka, mag-relax ka, at nangangako ako na aalis tayo dito na magkasama. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Kung isasama mo pa ako, matatagalan ka lang lalo.
At saka hindi na rin ako makakaabot sa lagay ko na to. Kita mo naman, nakamatayan na rin ang tungo ko. Tiyan, ano ka ba? Aabot yan. Umalis ka na, Diana. Huwag ka nang matigas pa ang ulo. Iligtas mo yung bata. Alagaan mo si Ella. Yan ang pangalan niya. Ituring mo na parang anak mo na rin si Ella. Palakihin mo siya. At pakisabi kay Rick, mahal na mahal ko siya. Sa bintana ako lumabas. Tumalon para makatakas. Matiwasay akong nakalapag sa lupa at isinara ko ang bintana. Ngunit habang nagsasara ito, nasilayan ko ang nakakalungkot na sinapit ni Isabela. Walang pakialam ang mga taga-baryo. Ni hindi man lang pinansin ang nag-aagaw buhay na si Isabela. Parang nanghina ang buong katawan ko sa nasaksihan. Ngunit naaalala ko ang pangako ko kay Isabela. Kailangan naming makatakas kasama ang bata. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa mapunta ako sa isang liblib na kagubatan. Doon, habang hinihingal, tiningnan ko ang kabuuan ng buwan. Sa paligid ko naman ay ang mga punong may kakaibang ukit, tila mga ginagamit sa mga sinaunang ritual. Habang pinagmamasdan ko ang mga nakaukit na disenyo, nakaramdam ako ng isang malakas na hampas sa aking batok. Halos napahandusay ako sa lapag at nabitawan ang bata. Ang huli kong alaala ay nawalan ako ng malay. Tapos nagising na lang akong nakagapos na ang aking mga kamay at paa. Ang bata, wala na sa tabi ko. Nakita ko rin ang mga sugat sa aking kamay. Tila kinuhanan ako ng dugo. Ang mas nakakagulat ay may nakaukit na bilog sa lupa sa harap ko. Kapareho ng mga nakita ko sa puno kanina. Higit pa dito, nakita ko si Kapitana Sinang na inililipat ang isang namamahong bangkay ng matandang lalaki sa loob ng bilog. Ito siguro ang masangsang na naamoy ko nung gabing nakitulog ako sa kanila. Pakawalan mo ako dito! Kahit anong pagpupumiglas mo, matatapos ko na ang ritual. Wala kang puso. Pati yung batang sanggol na kakapanganak lang papatayin mo para sa bangkay na yan? Lintik lang ang walang ganti. Wala akong pakialam. Kailan pa nagkapuso ang aswang? At sinong nagsabing ang batang sanggol na yan ang pakay ko? Ikaw, Diana, ang kailangan ko na lang ay ang bata sa tiyan mo. Bata? Napapaliw ka ba? Sa tingin mo may bata sa tiyan ko ngayong sinasabi ng doktor na hindi ko nga kayang magkaanak? Huwag na huwag mo kong niloloko. Nagpunta ka kay Kamaldang, hindi ba? Malamang alam mong buntis ka, kaya huwag mo kong ginagawang tanga. O bakit tanga ka naman talaga? At sa tingin mo ba kaya mong bumuhay ng isang tao gamit lang ang simpleng ritual? Mabubuhay ang asawa ko, gaya ng pagbuhay sa akin ni Ugong noon. At napakalit nga ng mundo. Una si Elena, tapos ikaw naman ngayon. Teka, ano ginagawa mo kay Elena? Ano ginagawa mo sa kanya? Hayop ka! Bakit? Pamilyar ba ang pangalan na yan sa'yo? Manahimik ka! Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ni Elena dito. At lalong-lalo na ng asawa ko. Ay, kawawa ka naman, Diana. Wala ka talagang kaalam-alam. Simula pa lang nung una, alam ko nang may bata sa tiyan mo. Inaantay ko lang naman ang 2 buwan na mabuo at sakto at swerte ako. Sa kabilugan nga naman ng buwan tumapat ang iyong 2 buwan. Anong... Rick, mabuti dumating ka. Teka, may sugat ka. Si Isabela. Wala na siya, Rick. Yung bata nakapatong siya sa may patpat na lamesa. Ang pamilya lang ni Kapitana ang kanang mga aswang. Posibleng
Inaswang niya lang ang mga tao rito kung kaya't naging tagasunod sila ni Kapitana. Pero hindi ako sigurado. Ang tanging sigurado ako, wala tayong kakampi rito. Mamaya na tayo mag-usap tungkol dito. May nakita akong truck na papuntang Maynila sa may kanto. Alas 4 na ng umaga ang alis ng truck. 4 na oras na lang at mag-alas 4 na. Kinakailangan na nating magmadali. Sandali lang at kukunin ko ng bata. Inaakay ko si Rick habang buhat ko ang bata. Wala na kaming nakikitang sumusunod. Ngunit delikado pa rin ang aming sitwasyon. Nasa gitna pa rin kami ng kagubatan at hindi namin alam kung saan ang lagusan palabas. Nahihilo na ako at pagod na pagod. Kung magtatagal kami dito, maaaring maubusan ng dugo si Rick. Ibinigay ko muna kay Rick ang bata bago ako naghanap ng mga dahon na maaaring ipanggamot sa kanya. Tanging dahon lang ng alugbati at bayabas ang aking nakita. Nginuya ko ang mga ito kahit madagta at malansa at saka iniluwa. Nagmamadali akong bumalik sa kinaroroonan ni Rick. Ngunit sa kasamaang palad, tila ako'y naliligaw. Paulit-ulit lamang ako sa iisang direksyon. Habang hinahanap ko ang daan pabalik, nakakita ako ng baboy ramo. Napalunok ako. Malakas ang amoy ng sinunog na kahoy na nagmumula dito. Nasangkwento sa akin ni Lola. Ito raw ang espesyal na amoy ng mga aswang kapag kapapalit lang ng anyo. Hindi ko maiwasang matakot. Lalo akong natakot nang nakita si Andeng, ang anak ni Kapitan Sinang, na tila itinuturo sa akin ang daan. Kung hindi si Andeng ang baboy ramong yun, sino ito? Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ko siya. Lalo pat anak siya ng aming kaaway. Paano kita mapagkakatiwalaan? Baliktarin mong damit mo at tumiretso ka sa daang yon. Pinagmamastan ka ni Papa. Anong ibig mong sabihin? Planado na ang lahat. Ikaw ang susunod na alay. Hoy, Andeng, pwede bang magpaliwanag ka nga? Sa isang iglap, para na lamang naglaho si Andeng. Hindi ko rin maipaliwanag kung ano ang nangyayari noon kasi kahit ako, wala rin akong ideya. Wala akong ibang magagawa kundi sundin na lamang ang inutos ni Andeng. Dali-dali kong binaliktad ang aking damit at sinundan ang direksyon na itinuro niya sa akin. Tama nga siya. Ligtas akong nakabalik sa daan. Doon nakita ko si Rick na nakahandusay. Tila mas lalong lumalala ang kanyang sitwasyon. Samantalang ang sanggol ay nakahiga sa kamay ni Rick at kasalukuyang umiiyak. Agad kong nilagyan ng halamang gamot ang kanyang sugat at ginamit ang isang piraso ng aking damit para takpan at taliin ito sa kanyang bewang. Inalalayan ko siya. Buhat ang bata hanggang sa makarating kami sa mismong kalsada. Bukod sa ruta na sinasabi ni Rick, nakita ko rin doon ang mga bakas ng isang truck. Manong, tulungan niyo kami. May aswang humabol. Sabi, tulungan niyo kami. Ha? Wala namang aswang sa lugar namin, Iya. Baka naman nagkakamali ka. Hindi ho. Totoo yung sinasabi ko. May aswang ho talaga. Masyadong malaki ang iyong imahinasyon, Iya. Wala pa akong nababalitaang ganyan sa baryong ito. Diana! Napakalalim ng aking paglunok nang masaksihan ko ang kalagayan ng matanda. Bahagya itong nanghihina, tila ba pinipigilan ang sariling pagbagsak. Ang kanyang balat, pinaglumaan na ng panahon at lubos nang natutuyot at unti-unting namumutla. Parang papel na matagal nang nababad sa araw. May kakaibang liwanag din na nagmumula sa kanyang mga mata. Hindi liwanag ng buhay, kundi isang nakakakilabot na ningning. At ang kanyang bibig, bukas at bahagyang nakanganga, ay tumutulo ang makapal na malagkit na laway. Isang malalim at mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ko. Kasabay ang pagkatanto na pinaglalaruan lamang kami ng pamilyang aswang na ito. Malamang, buhay na nga ang asawa ni Kapitana. Nabubuhay sa kalupitan
para sa sarili nilang kasakiman. Rick, imulit mo yung mga mata mo. Kailangan nating tumakbo. Baka makalapit sila. Diana, meron kaming itinago ni Kuya Dylan dito sa lugar na to. Bago siya namatay. Dumiretso ka, malapit dun sa malaking puno. Isa sa mga butas nun, doon inilagay ni Kuya Dylan ang malaking patalim na ginagamit niya tuwing manguhuli sila ng aswang. Pasensya na, Diana. Ako talaga ang may kasalanan. Kung hindi ko pinagpilitang pumunta ng gubat na yun, hindi sana nasakmal si Kuya Dylan ng aswang. Ano ibig sabihin nito? Totoo yung sinabi ng kapitana kanina. Yang aswang na yan ang pumatay kay Elena at Kuya Dylan. Itinatanggi ko lang kasi tuwing naaalala ko, nakukonsensya ako. Kunin mo na, Diana. Wala nang oras. Gaya ng itinuro ni Rick, tumakbo ako patungo sa pinakamalalaking puno na mahahanap ko. Tinulak ko ang aking daan sa makapal na mga malumpong at gusot na mga baging. Desperadong naghahanap. Sa wakas, napadpad ako sa isang basang kahoy na kahon na nakatago sa ilalim ng kumpol na mga pako. Sa butas ng ugat ng puno, sa loob nakita ko ang mga lumang gamit ni na Lola at Kuya Dylan. Nandoon ang lumang latigo ni Lola. Isang bote ng tubig na may kakaiba, makalupang amoy at isang mahaba, kumikinang na bolo na may matalas na gilid. Hawak ang kahon, nagmamadali akong bumalik kay Rick. Napasandal siya sa isang puno, namumutla at nakaguhit ang mukha. Halos hindi na siya makatayo. Ngunit wala akong oras na mag-alala tungkol doon. Alam kong hindi ko siya kayang iwan. Mas mabigat siya kesa sa inaasahan ko. At nasuray-suray ako sa bigat niya. Isa pa, walang habas sa pag-iyak ang sanggol na sadya namang nagpahirap sa aming paglalakad. At habang nadadaan kami sa mga puno, tinuon ko ang pansin ko sa paglalagay ng isang paa sa harap ng isa. Kailangan ko siyang paalisin dito, gaano man kahirap. Rick, malapit na tayo sa truck na sinasabi mo. Huwag kang matutulog. Huwag kang matutulog, pakiusap. Huwag kang umiyak. Buhay pa ako. Hindi ako mamamatay ng ganun-ganun lang. Salamat, Diana. Nakikita mo tong sanggol na to? Ella yung pangalan niya. Inaantay ka niya. Inaantay niya yung tatay niya. At inaantay ka din ng bata sa tiyan ko. Inaantay ka naming lahat. Malapit ng mag-alas 4. Kailangan mong baliin ang ritual. Mayroong notebook dyan sa box. Dyan sinulat ng lola mo ang lahat ng ritual kontra aswang. Susubukan ko. Pero hindi ako sigurado kung magagawa ko. Bilisan mo, Diana. Mukhang papalapit na ang aswang. Desperado na akong magapi ang aswang na ito. Mabilis kong binuksan ang kahon na aking nakuha at binuklat ang tila malalibrong sulat ng aking lola. Sa pamamagitan ng kakaibang tubig sa bote na isa palang holy water, gumawa ako ng bilog na sa aking palagay ay magkukulong sa aswang ng tuluyan. Nang marinig ko na ang paglapit ng aswang, walang alinlangan akong nagpahabol dito. Bagamat natatakot ako, kinakailangan kong maging malakas para kay Rick, sa akin at kay Ella. Nung una ay inilayo ko na lamang siya, ngunit upang maisagawa kong magapi dito, gumawa ako ng paraan upang mapunta siya sa bilog na aking ginawa. Nung una, ako'y handa ng harapin ang katotohanan sapagkat akala ko ako'y mamamatay na, ngunit hindi pala. Pagtungtong ng aswang sa bilog, bahagyang nasunog ang maitim nitong pakpak. Buong pwersang tumayo si Rick, bitbit ang bata at nilatigo ang balikat ng aswang. Bagamat ito'y dapis lamang, talagang nagsisigaw sa sakit ang aswang. Matapos nito, agad siyang napadapa na halos mabitawan na niya ang bata, marahil sa sobrang sakit ng kanyang sugat at pagod.
Saksakin mo ng bolo. Siguraduhin mong babaon sa puso ng aswang. Bilisan mo na! Teka, paano pag sumablay ako? Huwag mong isipin yun, Diana. Subukan mo na lang. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko, Diana. Tandaan mo yan. Bagamat ako'y sadyang natatakot, ginawa ko ang nararapat. Bumaba ako ng may tapang sa aswang at mariing ipinasok ang bolo sa kanyang puso. Walang dugo ang umagos mula sa aswang. Tanging abo lamang na sumama sa hangin. Sa pagkakataong ito, ganap na nawala na parang bula ang aswang. Ang saya sa pakiramdam. Para akong nawala ng pasanin sa likod. Nakahinga na rin ako ng maayos na tila, naalisan ako ng tinik. Pagkatapos naman ito, inilibing ko na sa lupa ang bolo at agad na nilapitan si Rick na ngayon wala ng malay. Sa panahong ito, sakto ang unti-unting pagsikat ng araw. Isang senyales na natapos na ang aming pagdurusa. Kung kaya't kahit na ako'y nahihirapan, sinisikap kong buhatin si Rick papalabas habang bitbit ko si Ella. Sa wakas, nakarating na kami sa truck at doon labis akong natuwa dahil kami ligtas na. Hindi ko inakalang aabot sa ganitong punto na makakalabas kami doon ng buhay. Nung unay wala na akong ekspektasyon sapagkat hindi ko inakalang kakayanin ko pala. Matapos nun, tuluyan nang bumagsak ang katawan ko sa lupa. Ano po bang problema sa akin, doktora? Mr. Trinidad, ikaapat mo na itong pakonsulta. Wala namang problema sa mata mo eh. Umuwi ka na, Rick, ang kulit mo. Grabe, ang sungit naman itong asawa ko. Oo, yan ka na naman. Nasa ospital po tayo, Mr. Trinidad. Diyos ko, kung maka-acting ka naman para tayong di kasal ng 10 taon. Oo nga pala, no? Anniversary nga pala natin ngayon. Huwag mo sabihin nakalimutan mo. Ito naman, di ka naman mabiro. Paano makakalimutan yan sabayan ng birthday ko? Sa bagay, makes sense. Anyways, may reservation ako sa paborito mong restaurant mamayang dinner. Paano yung mga bata? Umuyata si Nangnang Andiyan naman yung ate ko. Ipapahabilin ko na lang yung mga bata para makapag-date naman tayo. Sige, kapag may nangyari talaga sa mga bata, ikaw ang malilintikan sa akin, ha? Yes, ma'am. Baliw. Baliw sa'yo. Sa dami ng pinagdaanan namin ni Rick, ang dami kong mga bagay na natutunan. Ngayon ko lang din napagtanto na okay lang naman palang magpatawad. Basta't patunayan lamang nila na deserve nila ang kapatawaran na yon. Hindi naman perpekto ang tao. Nagkakamali tayong lahat. Basta ang mahalaga, natuto tayo at nagsisi. Oo nga pala. Bali 2 taon na ang nakalipas simula ng bangungot na yon. Tuluyan ko nang napatawad si Rick at naipanganak ko na rin si Dana, na ngayon 1 taong gulang na. Si Ella naman ay magtatatlo na siya ngayong Desyembre. Sa kasalukuyan, naging maayos naman ang buhay ko. Nangako sa akin si Rick na magbabago na siya at pinatunayan naman niya yon sa kanyang mga kilos. Nakabili na kami ng bagong lote ng bahay malapit sa paborito kong restaurant. Pinag-isipan na rin daw ni Rick na mag-resign upang makapag-focus na siya sa aming mga anak. Sinabi ko namang desisyon niya ito, ngunit alam ko naman na mahal niya ang trabaho niya. Kung kaya't mas mapapanatag ako kung mas pipiliin niya ang sinisigaw ng kanyang puso. Opo na, misis ko. Bakit ang dami-dami mong in-order? 2 lang naman tayo. Napansin kong madalas kang di kumakain ng lunch tapos lagi pang rush breakfast mo. Hindi naman ako makapagluto gawa't busy rin sa opisina. Sweet naman. May nagawa kang kasalanan, no? Wala ah. Gusto ko lang ipakita na deserve ko yung second chance na binigay mo sa akin. Kaya Diana Asuncion Trinidad, will you marry me for the second time? No. Joke lang.
Siyempre na ho bang isasagot ko? Eh di yes. Tinatanong mo pa kung kailan nabuntis mo na nga ako ng ilang beses. Thank you, Diana. Salamat sa lahat. Dahil kahit anong maling ginawa ko, napatawad mo pa rin ako. Salamat talaga, Diana. Talaga namang hindi mo masasabi ang mga nangyayari sa mundo. Kahit ako, hindi ko rin inakalang makakaranas ako ng ganitong sitwasyon. Gayun din ang makakita ng mga nilalang na hindi naman kapani-paniwala. Ngunit ika nga nila, to see is to believe. Hindi ka maniniwala sa mga simpleng kwentong aswang hanggat hindi mo nararanasan. At hindi mo maiintindihan ang pait ng pag-ibig hanggat hindi mo nararamdaman para sa sarili mo. Ngunit kahit ganito, hindi mo naman kailangang maranasan upang ikay maniwala sapagkat ang mga aswang ay totoo.